Hi guys mga negosyo, Kasyansa ko, Familia, magandang araw sa inyo. Have a blessed Sunday morning. As usual, every Sunday morning, talagang pinipilit natin mag-vlog. Alam nyo ba dito guys, 7 AM daw ay magba-brown out or walang power the whole day. Bakit naman Sunday na Sunday? So kamusta po kayo? Kamusta ang negosyo? Kamusta ang pinaplanong negosyo? Kamusta po mga nasa ibang bansa, mga OFW? Kamusta po sa inyo? Yun nga, alam nyo ba, ang negosyo Philippines, hindi lang naman po talaga, yun nga, laging sabi ko, hindi naman talaga ito para lang yung mag-introduce tayo ng mga business ideas or mga business strategies. Ang number one na inyong makukuha dito, yung mindset ng isang negosyante, isang palaban ba, parang ganoon. So maging matapang, maging warrior, and then sineshare natin yung hindi lang yung mga success stories, yung mga pinagdaanan natin na yung mga magagandang outcome, yung mga naging bad outcome, yung mga naging failure natin sa mga negosyo, kahit yung mga ibang tao, iseshare natin sa inyo para inyong matutunan at mag-ideas kayo. Then yun nga, please subscribe, like, comment, and share natin ang ating mga vlogs para malay nyo makatulong ito sa ibang tao. Parang nakapag-share ka na rin ng blessing sa iba. Pag-usapan natin ang pagninegosyo. Guys, alam nyo, lalo siguro doon sa mga OFWs natin, doon sa mga ibang nag-iisip talaga kung paano sila makakapag-for good. Doon sa mga taong nagpaplano na talaga, na talagang gustong-gusto na makauwi kasama ang pamilya. Guys, napakadaling magnegosyo. Tunay naman yon, tunay naman. Ako nga, nanood lang ako sa YouTube. May naisip akong negosyo. Kinabukasan, pinuntahan ko na kagad yung supplier. Kinabukasan, naghanap na ako. Naalala ko yung pagra-rabbit, guys, ha. Nanood ako ng bandang alauna ng hapon. Nanood tayo sa YouTube. Nanood tayo, may mga videos din, nakakita tayo sa Facebook. Meron tayong kinausap na sa Cavite. Sabi ko, pupunta agad ako the following day, or which is Sunday yon, Saturday afternoon, nanonood tayo. And then, talagang minakausap naman tayong isa sa Bulacan nga, yan, sina Sir Art. Imagine niyo, madaling araw ng Sunday, umalis kami, pumunta kami ng Bulacan, 6 AM, nasa Bulacan na kami, nagising na kami sa farm. Then, andun, kaunting usapan lamang, kumuha na agad ako ng initial stocks, kumuha na agad ako ng mga cages, kumuha na agad ako ng feeds, kumuha na agad ako ng rabbit, nag-start agad ako immediately, talagang no hesitation, wala na yung talagang pinag-aralan muna, ganyan, wala. So talagang ganun tayo talaga kabilis, ganun tayo katapang, ganun tayo laging nagmamadali, laging atat-atat, sabi nga dito, apoy-apoy. So, guys, napakadaling magnegosyo. Then, yun nga, may nakita ka, nadaanan ka, nagbebenta ng ganun. So, naisip mo ba, may pera naman akong capital, pero pwede kong gawin. Yung mga nasa ibang bansa, may mga nakikitang sales pero parang gusto ko mamili dito ng gamit, papadala ko sa Pilipinas para aking matulong. Napakadaling mag-open ng negosyo. Nakakita ka ng for franchising na isang parang milk tea. Milk tea, sa halagang 49,000, pwede ka na mag-start ng milk tea. I-open mo. Napakadaling mag-open, magnegosyo. Ano ang pinakamahirap sa pagnegosyo? Ang pera, pwede mo nga utangin, pwede kang dumiskarte, pwede kang magbenta ng something, pwede kang mag-loan, napakadali. Madaling humarap ng gagawing negosyo. Pero ano ang pinakamahirap? Taas ang kamay ng alam. Taas ang kanang paa sa alam. Guys, ang pinakamahirap sa pagnegosyo ay ang tinatawag natin na management. Pag-handle ng negosyo, pagmamaniobra ng negosyo, lalo pa, sabi ko nga sa inyo, kung kayo nasa ibang bansa, pinapag-negosyo ninyo ang mga tao sa Pilipinas. Meron diyang nag-comment ka, sabi niyan, ako, sir, napakahirap naman mag-invest dahil yung pamilya ko, pinadalan ko ng negosyo, hindi naman nila inaasikaso hanggang sa nalugi, naubos yung kapital, wala, nadala na ako, ayaw ko nang magnegosyo. Pag uwi ko na lang, ako saka na ako magnegosyo. Tunay talaga yan, napakarami na ang akala talaga natin, okay, makakapagpa-alwan, makakapagpaluwag sa atin, makakapagpa-uwi sa atin sa Pilipinas. Pero, nagkamali. Ang management, ang number one. Alam nyo, ako,
bilang isang negosyante na katulad sa ngayon, okay, marami tayong klase ng tao na hinahawakan. Meron tayong nag-aalaga ng mga baboy natin. Meron tayong nag-aalaga ng mga yung mga broiler chicken natin. Meron tayo na na tao sa farm natin. Ilan yung pamilya na nandun. So may mga tao tayo dyan. And then, number 1, yung Adbatec CCTV na business ko. May mga tao tayo. Ilan yun? Nasa 30 ngayon yung tao natin. Dito sa Adbatec CCTV, may mga branches tayo na pinaka-branch manager. May mga i-hire ulit tayo kasi nga for expansion tayo. For your information, 3 branches yung i-open natin before 2025. So within this year, hanggang bago matapos ang taong ito, dapat na-open na natin yung 3 yun. Kasi by next year, we're planning na i-open na natin yung Adbatec CCTV for franchising. Mabalik tayo sa pagmamanage ng tao. Napakahirap. Alam nyo, medyo mahaba itong topic nito. Number 1 agad ginagawa ng mga nagninegosyo. Siyempre, sino magmamanage? Sino magmamanobra? Saan yung pagkakatiwala? Siyempre, unang-una yung family members. Nandyan yung, siguro, pwede yung ama, yung ina, pwede yung kapatid, o yung pamangkin. Agad ganan. So, guys, sa pagninegosyo, depende sa pagninegosyo. Kung ang iyong negosyong gagawin ay livestock, halimbawa, baboy. Guys, dapat yung mag-aalaga ng baboy, may runong, may alam, may tiyaga. Hindi po pwedeng, na lamang, yung kapatid ko na lang ang nakakabata sa akin ang mag-aalaga ng baboy. Yung ayo palang kapatid, guys, ay hindi naman pala marunong mag-aalaga ng baboy. Walang tiyaga, walang malasakit, hindi masipag, tamad, ganan. Ay, mahirap yan. So, nagtayo ka ng restaurant, meron kang isang kakilala na medyo marunong magluto, kinuha mo sa napakahirap i-manage yan. Alam nyo, minsan, ito nga yung tanong, ano ba yung kukuhanin mo? Okay, lagi nating topic yan. Nag-share din ako before, okay? Attitude over skills. Ayan. So, you don't hire for skills, you hire for attitude. Sabi nga ang skills daw, pwedeng matutunan. Ang attitude daw, mahirap daw yan. Pag may attitude problem, pag may attitude daw, parang, so, laging ganun ako. So, pag kumukuha ako ng mga technicians ko or installers ko, napakarami ko kinuha. Alam nyo, 99% yata ng staff ko sa Adbatec CCTV, kinuha ko talaga sila na walang alam sa pag-install, talagang totally zero, tinuruan, tinrain, hanggang sa sila ay kung ano sila ngayon, ay nagsimula sila talaga sa wala. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag minsan umiit ang ulo ko, hindi niyo ako pwedeng takutin or dahil nung hinire ko kayo, hindi naman kayo talaga marunong mag-install, hindi kayo marunong na technician, natuto na lang kayo over the years, experience na talagang naging skilled and professional na nga. So, sabi ko nga, kaya ko rin kumuha uli ng katulad ninyo na iti-train, pero nag-iba na ngayon. Yung sinasabi natin na mas unahin ko ngayon yung gusto ko yung mabait, gusto ko yung bait, tuturuan ko. No! Depende pa rin, okay? So, sa kalagayan yan, matagal na naman yung Adbatec CCTV. Ngayon, iba na. Pag kumuha na ako, yung impact na talaga, yung pag kinuha ko yung technicians or yung staff ko, dapat magaling na siya, impact players. Okay, naunawa ako, medyo talagang attitude pa rin. Meron talaga na, siyempre, matagal na pala siyang installer sa malalaking company. Talaga palang may experience. Siyempre, iba na yung rate niya, iba na yung salary niya, pwede na siyang mag-demand. Naunawahan ko kasi tayo naman, binibigyan naman natin talaga ng sabihin natin na pinagtitingnan mo natin na yung experience nila, yung talagang yung runong nila, doon tayo nagbe-base sa sweldo. Aminin natin na medyo yung ugali, ganun. Pero nasa sa iyo na yan kung paano may ma-manage yung tao na ipapaliwanagan mo, time to time, nag-uusap kayo, talagang ipapafeel mo sa kanya na okay, ikaw ay talagang mahalaga ka sa company ko, mahalaga ka sa negosyo. So, para sa akin ngayon, kung kayo ay kukuha, kailangan ba talaga na nakapamilya, kailangan ba talaga nakakilala? Minsan sa totoo lang guys, sa experience ko rin naman, sorry, hindi naman talaga lahat.
may mga kamag-anak tayo, may mga kapamilya talaga tayo na pinigyan mo ng trabaho, nagmalasakit ka kahit hindi naman talaga masyadong marunong, kahit hindi talaga masyadong deserving. Kasi sabi mo, okay, mapagkatiwalaan kasi nga kamag-anak, mas madali dahil kakilala mo na. Pero guys, ang kukuhanin natin, i-base nyo sa deserving. Deserving ba? Nabigyan nyo? Dahil tanda natin, yung hard-earned money natin, pag pinagkatiwala natin sa hindi marunong, pinagkatiwala natin sa walang malasakit, patay na patay tayo. So, ang management, napakahirap. Sabi ko nga sa inyo, mas mabilis pang meron kang 5 tao na i-manage, meron kang 100 ulo na pakakainin, meron kang 5 tao na i-manage, merong 100 ulo ka ng baboy na pinakakain na patining. Alin ang mas madali? Mas madali pa ang magpakain ng baboy na kahit anong ingay niyan, kagulo na, pag gutom, pag napakain nyo, tahimik na. Pero yung 5 tao na may kanya-kanyang ugali, magkakaiba ang ugali, napakahirap disiplinahin, napakahirap i-manage. So, medyo mahaba itong vlog nito. Pero, ang tanong, kung ikaw yung magninegosyo, ready ka ba na i-manage? Ready ka ba na sumabak, na sa sakit ng ulo, sa stress? May mga tao na mahirap paliwanagan, may mga tao na magagalit, magtatampo. Kailangan maging ready ka. Physically and mentally ready mag-manage ng negosyo. Kung ikaw ay mentally at physically ready mag-manage ng negosyo, i-manage ang negosyo sa sarili mo, yung mga hindi lang naman tao, siyempre, yung mga everything. But ang pinakamahirap i-manage, tao. Tandaan niyo yan. Kung kayo ay nagninegosyo na, ano yung experience sa mga tao nyo nakalimit, nagkakaproblema. Kung kayo ay may mga tanong bago magnegosyo, tanungin niyo ako. Kung ako ang tatanungin niyo, impact player. Sa basketball, okay. Mayroong isang team, medyo nananalo, gana. Pero kung wala isang player, star player, talaga namang star player talaga, umi-score, pumupuntos, nagpapanalo ng team, nagpapanalo ng games. Impact player, merong ugali. Dapat maunawaan ng coach yun. Talaga naman, okay. Ang coach dapat mapagpasensya rin. Kahit pa paano, minsan talagang parang didisiplinahin yung player dahil magaling ka na nga. Medyo may attitude na, star player nga. Pero depende na rin sa coach yun kung paano nyo i-handle. One best example is LeBron James. Lalong-lalo na si Kobe Bryant. Siyempre, star player, naunawaan na yan ng team, naunawaan na yan ng mga ka-player niya, naunawaan yan ng coach. So, para sa akin, yung impact player, yung impact na employee, magbibigay din ng impact sa atin na talagang pag hinire mo, talagang kita mo, first day pa lang, talagang kita mo talaga yung ano. So yung pagmamanage, mag-aral, panoodin, ang tatayo mong negosyo ay gantong restaurant, dapat napakagaling na agad magluto. Siyempre, nag-aaral-aral pa. Bago matuto yun, ubos na ang customer, wala nakakain. Ang baboy, ang kinuha mo, hindi marunong, talagang minamanage mo naman, talagang araw-araw, kachat mo, araw-araw, yung tao, maya, bago natuto, ubos na ang baboy, wala na rin. So, para sa akin, ang management, depende sa negosyo. Kung ano ang negosyo nyo gagawin, pag-aralan kung paano i-manage sa sarili nyo. Pero para sa akin, sa mga OFW, kung maaaring mag-ipon, mag-start ng medyo maliit lang muna, huwag agad mag-invest ng napakalaki kung kayo naman ay hindi pa kayo ang mag-handle. Kung ang mag-handle ay kayo, okay, sige, palaban. Okay, ikaw mismo. Na kahit anong mangyari, ang pagmamanage ng owner ay napakaiba kumpara dun sa pagmamanage ng mga taong pinagkatiwalaan lang nyo. So, again, ulitin ko, ang management, pinakamahirap na part ng pagninegosyo. Sa mga nagninegosyo, alam niyo yan. Kung may mga comment kayo, may mga tanong, i-ano nyo sa akin. So magkakaroon tayo siguro ng part 2 about management. Magbibigay tayo ng example ng mga tatlong negosyo na kung paano natin may-handle itong negosyong ito ng tama. Para naman, wala tayong hangad kundi makatulong sa mga tao, lalo na sa mga OFW rin. So mga kanegosyo, Kasenso Cafe, magandang araw. God bless po. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye-bye po. Ingat po tayo, ingat po. God bless. Kung may pinagdadaanan, pray lang po lagi tayo. Please share naman yung video. Bye-bye.